looking at all of you, I remember when I was in your place more than 40 years ago. It's nice that you made it through the years of hard work, sleepless nights, and countless sacrifices. Not just you, but also your families and your loved ones who stood by you every step of the way. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. When the national government, the local government, and the private sector work together, hand in hand, not opposite sides, but hand in hand, this is what we can achieve. So magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM yan. Live na naman po tayo yan. Welcome po sa aming 10th episode ng Salamat PBBM. So as usual, kahit buwabagyo, nandito pa rin tayo para maghatid ng tamang impormasyon sa inyo kasi kahit bagyo yan, hindi tayo mapipigilan yan maghatid ng tamang impormasyon. So ako po muli, ako po si Palerista TV at kasama ko ang dalawang gwapong vlogger. Ako po si Yayam Dizon, no? Paki-share lang po ang aming podcast ngayon para mas maraming makapanood ng aming pag-uusapan ngayong gabi. Ayan, magandang gabi po sa inyo at sa mga OFW, mga Pilipino abroad na nakatutok po sa atin. Magandang araw po sa inyo. Ako naman po si Ka-Coffee. Napakainit, bagamat maulan, napakainit ng ating pag-uusapan ngayon dahil sa pagbisita at pagkikita ni US President Donald Trump at ni Pangulong Bongbong Marcos at may mga umiyak. Oh, grabe. Daming nag-iiyakan. May umiyak. Grabe. May lumuluha. Itong 10th episode natin, inumpisahan kasi kaagad ni Joe marami pa tayong pasakalye. Itong 10th episode natin, ito special to ha, special kasi gaya ng sinabi ni Joe, maraming nagdadalumhati ngayon ng mga bitter, ng mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos kasi si Donald Trump bilib na bilib pala sa kanya. Grabe, Todo no? puri sa kanya. Grabe yung description niya. Oo, todo puri. Ngayon, ano nga ba ang dahilan kung bakit nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika? Anong pinakaunang dahilan nun, Yam? Sa akin, una-una yung tungkol sa tariff na inimpose ng US government sa ating bansa, sa lahat ng ating mga exports sa United States. At the same time, para pag-usapan ng mga bagay tungkol sa economy, tungkol sa defense ng ating bansa, at tungkol sa West Philippine Sea. So yan ang tingin ko na pinaka-importante yung pinag-usapan doon. At ang pinaka-highlight, syempre, ng pagbisita niya doon, kahit papano, na-reduce yung tariff na ipinapataw ng Estados Unidos sa Pilipinas mula sa 20% napababayan into 19%. Yung mga bitter, galit na galit sa 1%. Bakit 1% lang daw? Mas marunong po kayo sa Amerika. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung tariff o taripa, ito yung buwis na ipinapataw sa mga produkto natin na papasok doon sa Amerika. At yung buwis na ipapasok, ay yung produkto ng Amerika na ipapasok rin sa atin, syempre may taripa rin yun. Pero alam ko, ka-BBM, yung 1% sa mga sasakyan, automotive lang yun, di ba? Yung 0% na 0%, ipapataw ng Pilipinas. Oh, sorry. Hindi lahat ng produkto na galing Estados Unidos is 0% yung tariff rate. Mali no? pala pagkakaintindi nila. Ang akala kasi ng iba, lahat ng produkto na galing Amerika na papasok dito sa atin, walang buwis, zero tariff, hindi po yun. Mga sasakyan. Sa mga selective product lang po pala yun, hindi pala lahat. Ngayon, sabi nila, bakit ganon zero? Ang pinaka positive po niyan, mga ka-BBM, isipin na lang natin sa pinakamagandang side, ito ay makalikha ng maraming trabaho dahil makaengganyo tayo ng mas maraming negosyante na magninegosyo rito sa atin kasi nga, zero yung produkto nila na ipapadala rito sa atin. At mas magiging mura yung produkto na US brand. Oo. Di ba? Alam niyo naman, kapag sinabi mong US brand as compared Mahal. to other products na alam niyo na kung saan banda, malapit-lapit sa atin, hindi ganoon kaganda yung kalidad. Pero kung galing sa Estados Unidos, mga branded yan, mas mura yung produkto dahil zero tariff. But again, hindi lahat ng produkto 0% yung tariff. Dapat din maintindihan nating mga kababayan na ang US government ay talagang pinlano na ni President Trump, nataasan talaga ang mga tariff ng iba't ibang country sa buong mundo. No? Mabuti nga sa atin, no? Kung di ako nagkakamali, second tayo sa pinaka-lowest. Yes. Samantalang ibang country sa buong mundo ay mas mataas ang tariff rates kumpara sa atin. No? Tsaka
hindi po dapat tinitignan lamang dun sa 1% lang ang nakuha nating Oo. reduction sa 20% na dapat tariff natin by August 1. No? Dahil marami kaakibat. Kakaibat. Ayun, Mm. maraming kaakibat na benepisyo ang pagdalaw doon ng Pangulo. Katulad ng tungkol sa economy. No? Meron na pinag-uusapan dyan na magkakaroon ng ammunition na facility sa Subic. So investment yun. Maraming papasok na trabaho para dyan. Nagtatrabaho sa Pilipino. Correct. Oo. At meron din pinag-uusapan tungkol sa defense. Oo. Yung pagbibigay sa atin ng aid para mapalakas ang ating Militar. capability Oo. no sa ating military. So hindi lang po yun dapat ang tinitignan ng ating mga kababayan. Saka Sige, sir. para lang sa kaalaman ng iba, no? Sa ngayon po kasi mas marami tayong ine-export sa US kaysa ang US ine-export sa atin. Kaya nagkakaroon ng trade imbalance, no? As a matter of fact, meron tayong trade imbalance na $5 billion na lamang tayo sa US. Kaya kailangan talaga ng US government, no, sa pamumuno ni President Trump na ay padikitin yung trade imbalance na yon. Kaya kailangan nilang mag-impose ng tariff. Kumbaga, more of ano ito correcting the imbalance. Oo. Pero dapat hindi tayo matakot doon. Kasi for instance, yung presyo ng electronic products na mostly yan ang ini-export natin sa US, under electronic products are yung mga semiconductor Conductors. products, no? Na ginagamit sa US. Wala pong tariff yun. So zero. So hindi maapektuhan yung big portion ng ating electronic exporters. Dahil nga yung semicon, walang ano yan, walang taripa. Oo. No? Tsaka hindi, sige. Sige. Pinapalaki lang ng mga deals yan eh. Ginagawa nilang big deal, ginagawa nilang issue yung taripa na yan. And idagdag ko na rin, no, yung isa sa naging resulta ng pagbisita ni PBBM dyan sa US, yung pagbibigay ng foreign assistance ng Estados Unidos na tumataginting po na 3 billion pesos. Correct. Napakalaking halaga niyan. Maitutulong yan sa Pilipinas. At saka yung doon sa meeting nila na yun, no? Makikita mo, yung talino ni PBBM lumabas, no? Sa pakikipag-usap niya sa pinakamataas na leader Magaling ng talaga Amerika. makipag-usap sa mga foreign leaders si Oo, BBM. isipin No, mo simula na lang. nung naupo siya, nakita naman Oo. natin yan. May video tayo, sir. May video tayo. sige. ng pag-uusap Panoorin natin ni, yan. Okay, sige. Panoorin PBBM at ni Mamaya kami President Trump. magbabasa ng comment nyo, ha? Pakishare po live natin, pakishare. But it's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines. Viral na na post ni Kakofi, no? Kababayan. Highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partners. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representative. It's really a great honor. We have a big announcement. AstraZeneca, the big drug company, is going to spend $50 billion, just announced $50 billion in the United States in order to build various places all over the country, big manufacturing plants, pharmaceutical plants all over the country, so that's an honor. And he said they did that because of the election and because of the fact that the tariffs are placed. So they're building their facilities in New York. $50 billion, that's a big investment. And it's going to be a very good investment. I have no doubt about it. So thank you to AstraZeneca. And with that, I'd like to have you say a few words, please. Thank you very much, Mr. President. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible to have.
We must remember that the United States is our only treaty partner in the Philippines, and that has stood us in good stead over the years, certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. That is something that we value, that we are grateful for, and that we will continue to foster as we go on. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again, and we are honored, and it is our great pleasure to be here and to visit with the President of the United States. Thank you, sir. It's my great honor. Grabe. Yan. Kita nyo mga ka-BBM ha? Nakakabilib mag-English si BBM, dire-diretso. Pag sa iba yan, puro mura lang yan. Di ba? Eloquent, very eloquent si Oo. Presidente. Oo. Makikita mo, di ba? Walang hesitate yung pagsasalita. Talaga dire-diretso. Alam niya kung ano sasabihin niya kay President Trump, di ba? Balikan natin yung opening statement. Oh, sige, Maganda yung sige. opening statement ni Donald Trump eh. Highly respected, yung pamilya, si PBBM mismo, maganda yung legasiya Ang pamilya. ng pamilya, ng Marcos legacy, minention ng Presidente, at may binira. Oh. Hindi man directly naming Duterte, pero tinutukoy niya yung previous administration na mahirap makasundo eh. Mukhang Oo. wala atang kasundo yun eh. Yun ang pinapoint out niya doon Sabi eh. nga, di ba? Sabi nga ni Kayayam natin, ka-BBM Yayam, nung nakaraan, nung siya pa yung presidente, kapag sa mga pagtitipon sa ibang bansa, hindi nga siya pinapansin, di ba? Kasi nga, sa background nga niya eh. Di ba? Marami pinapapatay. Nasa gilid. Oo. At saka sa mga hindi nakakaalam, itong si Trump, si President Trump, at si First Lady Imelda Marcos, close pala yan. Magkakilala sila. Magkakilala pala sila. Kasi nung nanalo ikaw nga magkwento, ikaw nakakaalam doon. Alan. Nanalo si Imelda sa kaso. Kung matatandaan niyo po, Oo. nagkaroon ng kaso sa United States sa New York, no? Si First Lady Imelda Romualdez Marcos, tinawag yan na trial of the century, no? Nung manalo si First Lady Imelda Romualdez Marcos, no? Isa sa mga unang nagbigay ng bulaklak at congratulations sa kanya is si Donald Trump. Kaya ganoon na lang yung pagtingin sa pamilya Marcos, no? Ni Oo. Donald Trump. Kaya may mga napahiya. Kasi remember, nang pagkapanalo pa lang ni Donald Trump, parang tinatakot pa nila si PBBM eh. Kawawa ka na, Marcos, kasi si Trump na ang presidente. Close yan kay Digong, close yan kay Bato kasi may picture sila together. Doon ako natawa eh. Doon ang pinaka-highlight nung pag-uusap na yun eh. Sabi ni President Trump, they don't get along with anybody. They don't know what they're doing. Paano kaya papagtanggol ng mga dilis yan? Hindi, tahimik sila ngayon. Dead man na lang. Doon lang sila sa zero tariff nag-concentrate. Sa 1%, Hindi sa 1%. nila pinagtatanggol doon. Napahiya yung amo nila na nakakulong na, napapahiya pa rin. Hindi nila binabanggit. Mga ka-BBM, yung day na sinasabi ni President Trump ay mga Duterte. So mga Para ka-BBM, klaro lang, para hindi na kayo mag-isip kung sino kaya yung day. Klaro naman po na nagre-refer siya doon sa previous administration ni so bago tayo Duterte. pumunta sa pangalawang topic natin, ito basa muna tayo ng mga comment. Ka-copy. Uy, ang dami natin viewers sa 170. Nanonood po sa atin. Sabi ni Rowena, Rowena Balisno. Hello po, mabuhay po kayo. Mahal naming Pangulo, PBBM. Hello po sa inyo. yan. Hello po, magandang gabi po. Sabi po ni Mines Misno. suot ko na nga ito sa laming ko. Huwag ka na magpanggap. Yung nakaraan ng Pangulo, nag-i-English din naman pero mamaya may karuntong ng Bisaya. Hindi kaya consistent eh. Ay, okay pa nga yung dating Pangulo. Paano yung pusit? Kung paano kung vice presidente. Hindi, paano kung makikihelp kay Donald Trump? Hindi, tatawag Paano lang, ano? makikipag-usap yun? Tatawag ng spokesperson. Tawag ng spokesperson. O kaya may binabasa, mali pa. O kaya may interpreter. Tatawag Hindi, ng isipin mo interpreter. na lang, halimbawa, di ba? Si Pusit yung presidente ngayon. Oh. Makikipag-meeting kay Donald Trump. Kay Donald Trump. Isipin mo, kaya yan ang abutin natin. Totoo. Ang Pilipinas, di ba? Kasi alam naman natin yung kalidad ng Pusit na yun. Kung ano yung kalidad nun sa pag-i-English. Pakikipag-usap, basically. Oo. At yung capacity to think ba?
Oo. Malayong malayo. So sabi po ni E.R. Bautista, Great Marcos Legacy minus Aimee. Talagang in-exclude nyo si Manang Ivy, ha? So Jerry Marcos, ang ganda pa dito. We love PBBM but not Aimee. Mono. Yeah, Sunflowers. Ayan, kumusta Shoutout po? sa Maasin City, sa Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Pakisabi po kung nasaan po kayo ngayon, no? Oo. Para ma-shoutout po namin kayo. Yakara Meron na naman. ako nakita, meron taga Hong Kong eh. Ay, ito, taga London. Marami. Oo, marami. Ito, si Raymel Galat ba? Galut. Watching from Hong Kong. Boss, kamusta po? Happy viewing po sa inyo. Kay Tess Fernandez sa Hagun. Yehey! Hindi na ako nahuli manood ngayon. Oy, na-share mo na ba? Sabi ni Share nyo dapat, share nyo dapat. Nimpa Moscare. Si Aimee lang nakakasira sa mga Marcos. Kudos PBBM. Ayan, huwag niyo po kakalimutan mga kabibig, baka nag-enjoy kayo masyado sa kapugian namin tatlo. Nakakalimutan niyo mag-share, ha? O share nyo po. Bago kayo mag-comment masaya. dyan, share din po muna para makatulong tayo, maipakalat ang tamang impormasyon. Para marami pong maging masaya sa gabing ito. No? Oo. Magkaroon tayo ng kasiyahan dahil lang ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos sa United States ay talagang very successful po. Nakaka-proud maging Pilipino. So huwag na tayo patagal-tagal kasi 10 minutes na lang sa segment ko. Ito, kay First Lady Lisa Marcos sa Saudi, grabe achievement to. Isa pa Kay yan. First Lady, alam nyo ba, nagpunta si FL sa Saudi. Kasi meron tayo rin mga kababayan na may mga problema sa mga papeles na hindi makauwi rito sa atin. Ang ginawa ni FL, tinulungan lang naman niya para makauwi dito sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, baka isinabay niya na yata sa aeroplano Hindi pa, yun ngayon, hindi pa. Kasi mga nakabagahe na eh. Pwede ko bang paliwanag yung sitwasyon nila? Sige. Kasi ako po, nakapunta po ako sa Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Dammam, saka sa Jeddah. Sa Jeddah, nakita ko po sa konsulado, marami pong tinatawag na distress Filipinos doon. Matagal na pala yan? Matagal ng issue yan. At karamihan sa kanila mga babae. Alam niyo ko po kung bakit. Kasi sa Saudi Arabia, dapat po mayroon kang tinatawag na ikama. Yung ikama po, yung parang residence certificate nyo po, na pwede kayong magtrabaho doon, pwede kayong pag-alagala doon. Ngayon, kung wala po kayong ikama, no? TNT. Pwede po kayong hulihin. Either i-penalize kayo o ikulong kayo o deport kayo. Ang mabigat ko ikukulong, di ba? Ngayon, yung iba po dyan, hindi naman po sa sinisiraan ko yung mga kababayan natin. Meron po kasi nangyayaring sitwasyon na nagkakaroon po sila ng anak. No? Beyond, bawal yun dun. Nang walang tatay. kasal o tatay. No? Nagkakaroon sila anak. As a matter of fact, dyan po sa mga distress na yan, Kasama, may mga dependents. May mga bata po na kasama na medyo malalaki na. So, ibig sabihin kung gaano po katagal yung edad ng mga bata na yung gano'ng katagal na po silang distress doon. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa nila doon, tumutulong sa mga konsulado or sa embassy, tapos nanghihingi na lang ng mga tulong sa mga kapwa nila overseas Filipinos. Kasi hindi po talaga sila pwedeng makita ng mga tinatawag na mutawa, yung mga religious police doon sa Saudi Arabia dahil talagang huliin sila. Ang pinaka na doon, maswerte na yung i-deport sila. Pero paano kung ikulong? Lalo na kung pag nagkasala po sila. Kasi yung pagkakaroon ng anak na wala pong asawa, walang tatay. Malaking kasalanan yun. Ano po yun? Adultery po sa kanya. Ang tawag doon sa kanila is zina. Zina ang tawag doon. So pag nahuli ka na ang offense mo ay zina, adultery po yun. Talagang ikukulong ka po dyan. Meron pa nga pong slash. Di ba? Latigo. Latiguhin ka dyan. Diba, no? Pero although matagal na yung kapag ganun babaeng na Saudi sistema. nakagawa ng ganyan, matindi talaga parusa. Sa kanila, doon sa kanila. Kung national nila, matindi parusa. Pareho din sa atin. Mas Kaya malaking bagay, may 43 tayo na distress OFW dyan, plus may dependent sila, mga minor, 8. Walo yun. Malaking bagay na napuntahan sila dyan ni First Lady, at least kahit paano nabigyan ng assistance. Nako, mga ka-BBM, habang buhay na po magpapasalamat ang pamilya na yan dahil hindi po madaling sitwasyon yan. Nare-resolve lang po yan kapag ang gobyerno mismo ang tumutulong sa mga yan. Pero kadalasan po, tumatagal po ng taon ang sitwasyon ng mga tao diyan, kawawang-kawawa po. So ito pala, nung magpunta pala ni First Lady ron, bawat repatriate ay nabigyan niya pala ng tulong pinansyal. Oo. Malaki. Meron 100,000 50,000 mula sa DMW, 10,000 mula sa OWA, plus balik Pilipinas, balik hanap buhay pa. Di mo Tapos, may pera pa na ganyan. No? 10,000 mula sa DSWD, 60,000 mula sa Office of the President, So, libreng bagahe at essential mula kay First Lady Lisa,
may libreng transportasyon pa at pansamantalang tirahan para sa mga uuwi sa Bisaya at Mindanao. Courtesy ng OWA. So magkano lahat ng 130. natanggap? 130,000. 130? Oh, Uuwi ka lang? Yun, ha? Pero Uuwi ka lang? Pero ka-BBM, kahit wala na nga yung pera na yan, Makauwi ka lang, nakajackpot na yung mga yan, no? The fact correct. na nakauwi yung sila, kasama pa independent nila, para kayong tumama na rin po sa loto dahil napakahirap po ng kalagayan nila sa Saudi Arabia. So buti pa itong mga to, nakakauwi na itong mga kababayan natin dito. Yung isa doon habang buhay na sa dahig. Sino yung tatay o yung anak? Kasi yung anak, nandun din, wala nang uwi. Hindi, parang doon na rin nakatira eh. Staycation. Oh, parang kukuha na yata ng green card ba nila ron? Blue card. Residency. Ito, basa yan, basa. Si First Lady pala bumisita rin sa Bagong Bayani ng Mundo Serbisyo Caravan. Kasi maganda nagkaroon yan. din pala ng ano dyan, ng iba't ibang serbisyo ang gobyerno. No? Oo. Sige. Pwede pakita natin yung video tungkol dyan. Merong mga stroller, mga playpen para sa ating mga babies. Ingat kayo. Now we're here to buy Kanina 1, which is supposed to be a shelter for the females. Wala akong nakikita mag-distress dito. For me, you are survivors. Diba? I don't see boring statistics. I only hear stories. I see the strength of each and every Filipino. You have endured more than most can imagine. And still you manage to smile. And still you manage to help each other. And still you have it lost hope. Because of your strength, and because you've never given up, well, she told you the good news, karamihan sa inyo, mamayang gabi, makakauwi na rin kayo. This wouldn't have been possible without the tireless effort of your kababayans Japan. For you, your documents, your travel documents, your IDs. First Lady Luis Araneta Marcos. Grabe So yan, grabe na. Tumaas balahibo ko ron. Emotional yung sitwasyon. Medyo mababa ang luha ng ating First Lady lalo sa mga ganyan sitwasyon. Oo. Talagang naiyak siya sa mga kwento ng mga distress overseas Filipinos doon. More than the financial assistance, yung presence ni First Lady doon, malaking bagay na yun para sa mga Malaking OFW. bagay. Di ba? Kasi ano yun parang assurance yun, nandito kami, sinusuportahan namin kayo, di namin kayo papabayaan, may gobyerno. At mahal pala talaga ng mga OFW ang pamilya Marcos. Oo. Si First Lady, grabe yung sigawan nila dyan, PBB. Sa totoo lang, wala akong naaalala na ang First Lady dumalaw sa mga ganyan. Wala akong naalala in recent memory, no? Siguro kasi hindi alam kung sino yung dadalaw. Alam mo, nakita ko kay First Lady kanina medyo naluluha-luha siya eh. Diba? Kahit yung nakaraan din naman, yung 13th First Lady, naluha-luha rin yun. Nang nakulong. Pag di pantay yung sustento. may lamang ba? Kasi syempre, hindi pantay yung sustento, syempre, lugi, di ba? Maluluha ka talaga. ano? Pero seryoso. Itong ginawa ni First Lady na to, parang first time First Lady dumalaw sa mga OFW at nagbigay ng tulong. Tapos, by the way, andun yung mga iba't ibang departamento ng gobyerno na makakatulong sa ating mga overseas Filipinos katulad ng DMW,
OWA, DSWD, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DTI, Land Bank, PAU PAU. Office ni Persida Acosta at saka yung Philippine Statistics Okay. Authority. Yan kasi mga ahensya na kadalasan kinakailangan ng ating mga overseas Filipinos. Nasa tayo ng comment, sabi ni Shakira, nakakaiyak po yung ginawa ni First Lady natin para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Solid Marcos po talaga, may tunay na malasakit ang mga Pilipino. Good job. Sana ba? Good job sa mga idol at nalaman namin ang mga project ng ating Pangulo First Lady. Shout out Idol Palaris ba? Palakas sa akin to Tesmar Vidal Balmonte, salute you First Lady. Ingat po. Okay, mamaya tayo magbasa ng mga comment. Dito tayo sa pangatlong topic natin. Etong fake news na kumakalat na naman, na diadawit na naman si First Lady. Kahit si First Lady gumagawa ng tama, gumagawa ng maraming proyekto, tumutulong sa maraming tao, hindi pa rin nilulubayan ng mga dili sa copy-fake news nila. Kasi eto na nga, di ba? Yung doon may lumabas na namatay na isang Pilipino sa ibang bansa, hindi na dawit si First Lady. Hindi naman pala totoo. Fake news. Oo, at ang maganda dyan, yung mismong nanay na. Ang nagsasabi. Nung namatay, nung tanto ko nga, ang nagsasabi na Walang kinalaman. walang kinalaman si First Lady doon sa pagkamatay nung anak niya. Pero syempre, hindi pa paniwalaan ng mga dilis yan. Mga tanga eh. Kasi argument nila ay totoo. Yung lagi nila, paniniwalaan nila, Oo. yun na yun. Oo. Kahit mali yung police report, paniniwalaan nila. Pero yung sabi sa akin ng isang dilis, para maniwala kami pala rin sa kailangan mag-video call doon ng pinaka-head ng police, pakita yung police report. May ganun ba? Di ba? Nakakaawa na lang talaga. Ay, sana gumawa sila ng AI. Matindi. Merong live activity dito sa Pilipinas si First Lady. Pero hindi pa rin sila maniniwala. Live yun kasi daw nakahold daw sa LA. So yes, hindi lang yun. Hindi raw sumama sa working visit o official visit ni PBBM sa Amerika dahil natatakot daw baka aresto. Oo nga eh, di ba? Ewan ko ba sa mga to? Bakit lagi nila pinag-iinitan si First Lady? Dahil ba naiinggit sila sa beauty ni First Lady? Naiinggit sila sa talino ni First Lady? O dahil hindi sila pinapansin? Oo, Kaya nagagalit mas sila. lalo nagagalit to. Kaya yun, Pero palagay ko, it's cultural. Oh. Maraming mga Pilipino na hindi kayang tanggapin yung isang strong lady, yung matalinong babae, merong independent-minded, strong-willed, no? Yung mga ganun ba? Merong profession like being a lawyer, no? So maraming sektor sa ating lipunan na hindi pa ganun katanggap para sa babae, na siya yung medyo nagli-lead. kapag iwanan ng panahon. So itong mga dilis na to, very traditional na masama na yung naidudulot ng pagiging sobrang traditional. Oh, ito basa tayo comment. Sir, sana maisipan ni First Lady tumakbong presidente. Ay nako. Gusto ko rin yan. Gusto namin Gusto kaso namin yan. parang ayaw niya. Ayaw ni First Lady. Sabi sa'yo, no? Nag-chat sa'yo eh. Kachat lang ngayon lang, ayaw niya tumakbo. Hindi. Sa totoo lang, doon sa Malacanang, binibilang na nila yung di ba? Yung may countdown sila ron, na di ng ba? araw na matatapos ang termino ng kanyang asawa. Oh, so mga ka-BBM, mamaya tayo magbabasa ng comment nyo at medyo goal tayo sa first segment natin ngayon. Ito po si Yayam Dizon para sa ikalawang segment natin. Ano bang susunod na segment natin? Ang pag-uusapan natin, mga ka-BBM, ay tungkol sa whole of government approach, no? Sa attend sa calamity na nangyayari ngayon. Kasi no? recently, sunod yung ulan. Sunod-sunod po yung baha, no? Dito lalo na sa Metro Manila, no? Dahil as a matter of fact, ilang araw na pong walang pasok sa gobyerno. Kung nagkakamali, hanggang bukas wala na naman pasok. Yung mga bata sa paaralan, as yung government services, no, or offices, no? Wala na naman. Kaya gaya ng inutos ng ating Pangulo, kahit na andun siya sa United States, no, ang isip niya na andito din dahil alam niya meron tayong mga kababayan na nagsasuffer dahil sa mga baha at dahil sa malalakas na ulan. So pasalamatan pala natin itong mga magigiting natin ng mga operator dito sa Bagong Pilipinas na kahit bumabagyo, umuulan, Correct. kahit wala silang pasok, pumasok pa rin makapag-scatter Ay, thank you. lang. Kasi sa bahay, ano yung asawa? Salamat sa inyo. Salamat kasi dahil sa inyo, may podcast tayo ngayon. Dapat wala talaga to kasi sarado nga to. Muntik po kami hindi Oo. makapag-podcast kasi Oo. walang pasok dito sa opisina. Oo. Thank you. Oo. Mabuti na lang. Kaya sa mga PCO, masipag itong mga tao nyo rito kahit wala kayong pasok.
tinulungan nila kami, maipahatid lang yung magandang balita patungkol kay PBBM. Pero Ka-Coffee, ano masasabi mo sa naging Disaster response. response ng Okay. ating gobyerno tungkol sa nangyari ngayon? Nagpunta ako ng evacuation center sa Marikina. Okay. Naka-preposition na yung mga relief goods sa ipapamahagi. Ang bilis, di yung ba? box ng DSWD. Kasi nakapackage na yun for several days eh. Tatagal na yun for several Nakabox days. na ba? eh. Hindi na yung plastic. Hindi, wala nang ganoon. Nakabox na lahat. At goods na yan for 3 days or 3 to 5 days depende sa number ng pamilya. So bago pa man tumulak si PBBM papunta sa Estados Unidos, nagpunta na siya diyan sa Pasay yung National Resource Office, NROC, 'di ba, kung saan nire-repack yung mga relief goods na Ay, ipapamahagi. yun yung high-tech na. High-tech na yan, Oo. 'di ba? Yung gumagamit ng mga conveyor? Oo. Correct, para papabilis. At dineliver na yan sa iba't ibang probinsya para pagtama ng bagyo, andiyan na yung relief goods. Alam mo yung wala rito nangyayari kay PBBM tuwing may sakuna? Walang relief goods na nasisira. Walang Yung mga nabubukbok. na-expire. Walang mga nababasa. Lahat kasi pinamimigay kaagad, hindi Walang hindi na pinapatagal pa sa bodega. Hindi katulad ng bilyon-bilyon halaga ng goods na nasayang noon, no? Noon kasi kinokontrol eh. Kala mo sa kanya eh. Kala ko kanya yung pera eh. So shoutout sa mga kapitan na nag-aangkin ng mga donasyon at O kaya yung mga dilatang mumurahin, yung mamahalin pala, like spam, no, corned beef na imported, papalitan ng mga local. Hindi na uso ngayon yan. Hindi na uso. Oo, yan ang maganda dito sa panahon ni PBBM. Wala pa yung bagyo, may tulong nang dumarating sa mga kababayan natin. Hindi gaya dati, pagkatapos ng bagyo, 3 araw bago dumating yung tulong. At kapag meron kayo na encounter na gano'n, yung mga relief goods tapos Matagal. papalitan, Matagal yung mga bigay. gano'n, o hindi nakakarating, o yung mga sira, ireklamo lang po natin. Kailangan ng Pangulo ng mga ganyang feedback para malaman niya kung anong ginagawa sa baba. No? In fairness, collective yung efforts eh. No? Whole of government approach talaga yan. Correct. Oo. DSWD, napakagaling na DSWD, mabilis umagapay. Iba't ibang ahensya ng gobyerno. Philippine Coast Guard. DOTR. Libreng sakay. Si Secretary Bincison immediately nag-order na libre ang LRT, MRT para Monday pa lang ata yun, eh, no? Monday pa lang, Monday pa lang. naglibre na agad, no? Para alam na. At sa mga LGUs, kasi may mga observations din, may mga binabasa din tayong analysis. May mga LGUs na mabilis rumisponde. Ako, I have to commend yung Marikina. Napakagaling nila when it comes to managing yung ganito, yung evacuation, relocations. Kumbaga, sanay na rin ang tao kasi laging binabaha. Pero ngayon, hindi masyadong binaha ang Marikina, samantalang ibang mga lugar, matindi yung pagbabaha nila. At Na sobrang prepared po ng ating gobyerno, nakapagbigay na po siya ng 223,000 food packs sa Dami, mga naapektuhan ng bagyong Krising. Oo. Dami, Napakarami di ba? pala yan, no? Napakadami. Dahil handa na kasi talaga eh. Oo. Ay, handa ang ating gobyerno, anumang kalamidad, handa na ang gobyerno ni Pangulong At Bongbong ito ay over 3 million family food packs ang reposition and ready for further distribution. Oo. Sa buong Sabihin, bansa yan. merong 3 million na naka-ready na. Just in case magkaroon pa uli ng bagyong darating dito Kaya sa tingnan mo atin. online, wala kang nakikita nagrereklamo na wala kaming pagkain, wala Wala. kaming relief goods. Dilis ba? May nakita ka. Even yung dilis, hindi nagrereklamo eh. Hindi. Hindi sila nagre-reklamo kasi umuulit pa nga sila. Nagdadalawang pila pa. At si First Lady Lisa Marcos, syempre hindi rin nagpahuli. Pagkadating niya rito, galing ng Saudi, nagpunta kaagad doon Sa Sampaloc. sa nasunugan. Sa Barangay 420, yan po yung nakita niyong video Oo, kanina. at nagbigay ng tulong sa mga kababayan natin doon na nangangailangan. Dati yung charity ba? Oo. Charity ba? Nakakatuwa nga. Sabi ni First Lady, galing sa asawa ko yan. Galing, So no? ito, para mas maintindihan niyo po, Napaka-sweet ni First Lady. meron po tayong video na ipapanood sa inyo. Yan para makakalabas. Thank you very much. Malakas. Galit sa asawa ko. Hello, ma'am. Galit sa asawa ko. Thank you.
Pila po, pila po. Pila, oy, oy, oy. Pila lang, ha? Pila lang, pila lang. Oy. Pila po, pila lang. Yo. Pwede na po. Ayan, So, ayan, ganda ng ginawa ng ating First Lady. Alam niyo, for a while, nung pinapanood ko yung video, parang natakot ako kay First Lady, lalo na yung dinumog siya ng tao. Dami, Di ba? no? Oo, dami. Hindi, parang hindi niya na iniisip yung kanyang safety. Wala nang arte-arte, no? Wala, Ah. grabe. At saka parang mabigat yung timba. Diba? Kasi Mabigat. ang laki Kahit ng si timba, General eh. Torre, nahihirapan buhatin. Ang daming laman kasi noon, no? Ang daming laman. May bigas, may dilata. Tapos parang nung nasilip ko, parang merong parang merong meat, processed meats pa. Oo, ayos yun ha. Oo, napakaganda nung pinamigay. Pasalamatan din natin yung Philippine Charity Sweepstakes Office kay General Manager Mel Robles. Mel Robles, yan. At kay PNP Chief General Torre. General Torre. Dahil ginabayan po yung ating First Lady sa pamamahagi ng relief Magaling din goods. talaga si General Manager Mel Robles, no? Pagdating sa Mabilis din ganyang kumilos, in mabilis fairness, ha? kumilos eh. Partida pa yan kay General Torre, partida pa yan ha. Stress pa siya dyan kasi may umahabol sa kanya dyan. may, Diba? may match, Habang nagbibigay siya dyan, nag-iisip na siya kung kaliwa ka na magagamitin sa mukha doon. may match na magaganap. Oo. May bago 'yon, ha? Kung hindi kayo na-satisfy sa Pacquiao versus Barrios, Ay, baka yan. dito. May part 2. Okay ko lang kaya. Ito baka parang gusto ni General Torre magkaroon ng boxing sa Sunday sa Araneta Coliseum pa. Oo. Parang another thrilla in Manila katulad ng panahon ni Ali noong 1976, no? Oo. Dahil medyo mukhang ginalit ni Ni Baste. Mayor Baste si General Torre, no? Kaya Hinamon niya ba ng sutukan? parang ganoon eh, parang Oo. ganoon eh. So sabi ni General Torre, no? Total maraming naging biktima ng kalamidad ngayon. Gawa tayo ng charity event, boxing na lang. At least kikita. At least kikita pa. Kikita. Ganyan kagaling si General Torre, no? Iniisip pa rin yung mga kababayan natin. So, ito sigurado dyan. Hindi papalagyan si Baste. Ito maganda rin dahil Hindi sa na sakuna na mapasinin to yan. na namutawi rin yung pagtutulungan, yung bayanihan ng ating mga kababayan. No? Yung ilan po nating mga kasamahang loyalista, nagtungo po sila sa DSWD National Resource Operations Center para tumulong sa pagre-repack. Ayan, no? Ganyan nakita Kitang-kita niyo niyo po, video. mga Marcos loyalists po yan, mga yan. Volunteers po yan. Wala pong bayad yan, mga yan. Yan po yung nakikita niyong karton. Yan po yung paglalagyan ng DSWD na food packings. Dati plastic lang no? Pero ngayon nakakahon na. Nakita niyo po, mga volunteer po yan mga yan. Wala pong sahod-sahod yan ha. Yun yung paggagawa ng yung mga makakatulong, no, na mga Marcos loyalists. Pinapunta po sila diyan para mapabilis lalo ang pagre-repack ng mga Kasi tuloy-tuloy yan Kailangan nare-replenish. Once na-distribute na yung this amount, this figure, kailangan mapapalitan agad yan para hindi tayo nauubusan. Oo, totoo yun. So muli mga kabibig, maraming salamat sa pagsama niyo muli sa amin sa ika-10 episode ng Salamat PBBM. Muli, ako po si Palerista TV. Mga ka-BBM, mga kayayam, follow niyo po ang aking social media account, Yayam Dizon. Saka yung isa po, yung Optics by Yayam Dizon. I-shoutout din natin at pasalamatan si 31 Million Movement, Alex Catalan, at si Mark Ian Everyday. Maraming salamat po. And of course, sa aming advisor, Sir Jerms Estrada, na kahit bumabagyo, sinamahan din po kami dito. Ayan. Ang lakas ng palakpak mo. Yan. Mukhang meron pinapahiwatig Mukhang palakpak bonus yan ha. Mukhang may pinapahiwatig. Masaya na kami rito kasi natapos itong podcast namin ito kahit buwabagyo nandito pa rin kami para makapaghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo ni PBBM ay hatid sa inyong mga puso at para hindi kayo mabiktima ng fake news. Ulitin ko po, yung Sige. yung special natin, no? Serbisyong ramdam
Pre-SONA special sa Friday, Saturday, and Sunday Anong po. oras yan? 6 p.m. to 6:30 p.m. Tigka kalahating oras. Isang episode, kalahating oras, 3 araw. Biyernes, Sabado, Linggo, alas 6 ng hapon. So muli, ako po si Palercia TV. Maraming salamat at magandang gabi po. Ingat po.